Praise God. Huwag kang mawalan ng pag-asa, sis. Terminate ka man, pero may nakalaan para sa'yo. Praise God. Sige, maraming salamat mga sisters. Pwede na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Maraming salamat. Hindi po ito ang huli, kundi ito ang una na pakikipag-isa niya sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Mahal po tayo ng Diyos. God bless. Amen. God bless. Sino po ang mga pinagpala dyan? Praise God. Lahat ng mga pinagpala, pumalakpak. Amen. Praise God. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating kapatid na siya ay mamamaalam na sa ating grupo. Sister Josie. Amen. Thank you, Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mahirap man magpaalam, pero kailangan ko magpaalam. Bukas po ay lilipad na ako papuntang Pilipinas. Hindi po pala ako lilipad, sasakay ako sa eroplano. Maraming pong salamat kay Lord. Unang-una ako'y nagpapasalamat sa Kanyang ginawa sa buhay ko. Nagsimula ako maglingkod sa Kanya ay 1997. Sa awa ng Diyos, andito pa rin ako. Hanggang sa pag-uwi ko, siya pa rin ang gagabay sa akin. Ako'y nagpapasalamat dahil sa ginawa niyang kabutihan sa buhay ko. Noon po, ako'y baon sa utang. Pero nung ako'y mapunta sa amo ko dito ngayon, 2004, nakabawi po ako. Nabayaran ko lahat ang utang ko. Napagtapos ko yung mga anak ko. Nagkaroon sila ng sariling pamilya sa awa ni Lord. Sobra-sobrang blessing ang binigay niya sa akin. At higit sa lahat, may kanya-kanyang buhay na yung mga anak ko. Hindi ko naman po matatawaran ang pinagkaloob niya sa aking mga anak. Ang aking anak na panganay, binigyan niya ng negosyo na hardware. Tsaka yun po, talagang masasabi kong talagang blessing talaga yung ginawa niya. Kasi, hindi ko naman sinasabing medyo, talagang umasenso. At ganon din po yung anak kong bunso, yung aking pangalawa, talaga pong ang pagmamahal ay naandoon. Pagka pala talaga pag-ibig ang itinanim mo, walang imposible sa Kanya. Tama po yung sabi ni Father na family is the best. Sila po talaga ang kailangan nating gabayan. Malayo man tayo o malapit. Talaga pong ako'y hindi nagsasawang magsabi ng I love you sa kanila. At higit sa lahat, doon po sa maliliit kong mga apo, masasabi kong yung aking 6 months na baby, kilala na niya ako. Salamat sa internet, salamat sa video call. Kasi malayo man ako, kilala na niya ako. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa binigay niya sa akin blessing, hindi ko matatawaran ang pag-ibig niya sa ating lahat. Masasabi kong talagang ako'y pinagpala. Salamat din sa amo ko na sobra-sobrang biyaya ang pinagkaloob nila sa akin. Ako'y talagang masasabi kung ako'y hahanap ng amo, hindi ko bibitawan ang amo ko. Kasi simula pa, ting umuwi ako, nagpaalam ako sa kanila noong last year na magpo-for good na ako. Pero hindi kalooban ni Lord. Hindi po kalooban ni Lord kasi pinabalik niya ako dito. Kasi meron pa pala ipagagawa sa aking iba, ang Diyos. Meron pala akong misyon para sa amo ko. Pero salamat, lahat ng iyon ay natugunan at lahat ng iyon ay binigyan niya ng kasagutan. Sa ngayon, ako po may kapalit ng talaga. Last na po ang bisa ko ngayon, June. Pero ako'y nagpapasalamat dahil ting uwi ako nung ako'y nagpaalam, binigyan na nila. Noong 2018, binigyan nila ako ng long service. Nang umuwi ako ng 2022, binigyan uli nila ako. Ngayon po, pag uwi ko, doble po. Kaya ako'y
Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Pagka pala ikaw ay naglingkod kay Lord ng tapat, naglingkod ka ng tapat sa amo mo at sa pamilya mo, ganon po pala, doble-doble ang blessing na matatanggap mo. Kaya Lord, marami po salamat. Nawa po patuloy po tayong maglingkod, umati ng gawain, makinig ng salita niya. Talaga pong ang pagpapala ay naandoon. At higit sa lahat, mahalin natin ang ating mga anak at mga apo, ang pamilya. Sila po ang una. Kaya Lord, marami po salamat. Thank you very much, Thursday Group. Maraming po salamat sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Lord. At sa aming kapatid na ito na yung pong pinagpala. Saan man kadadalhin ng Panginoon, kapatid, kasama mo siya. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Glory to God in the highest. Tumayo na po tayong lahat at ipagpatuloy po natin ang ating pagpupuri at samba sa ating Diyos na buhay, sa pangunguna ng paghahayag ng mabuting balita ng lingkod ng Diyos na si Brother Rod Banyares at sa opening prayer ni Sister Nori. At sa pangunan ni Sister Miles. Amen. El Shaddai Gospel. At sa pagsamba sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Amen. Praise God, Hallelujah. Come Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos Ama sa langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, aming mapagpalang Ama Yahweh El Shaddai, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, sa oras na ito, nagpapakumbaba kami, humihingi kami ng tawad sa aming mga paulit-ulit na pagkakamali sa iyo at sa aming kapwa, sa isip, salita at sa gawa. Linisin po kami, Ama, sa aming mga karumihan upang kami maging karapat-dapat na tumawag sa iyo ng Ama. Salamat po, Ama, sa kapatawaran at tinataas po namin sa iyo ang lugar na ito. Samahan kami ng iyong mga banal na anghel upang sa aming pakikinig na iyong mabuting balita ay walang makagambala. At pagpalain po ang lahat ng tumugon sa iyong panawagan. Ngayon pa lang po, Ama, itinugod mo na ang aming mga kahilingan ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang mga awit, ang mga manunugtog. Pagpalain mo po ang kanilang mga tinig. Ang kanilang mga awitin ay hahandog sa iyo na po ay makarating ito sa iyong luklukan, ang kalugod-lugod sa iyong pandinig. At pagpalain mo po, Ama, ang mga gagawa. Bigyan mo po kami, Ama, ng pag-ibig at pagkakaisa. Bigyan mo po lagi kami, Ama, ng karunungan nagbumula sa iyo upang kami makapaglingkod sa iyo nang ayon lang sa iyong kalooban, pati na po sa aming mga kapwa. At pagpalain mo po ang aming kapatid na iyong sinugo upang maghayag ng mabuting balita. Lagi mo po siyang gabayan, samahan, at bigyan mo po siya ng karunungan nagbumula sa iyo upang maipahayag niya ang iyong mga salita nang ayon lang sa iyong kalooban. At higit sa lahat, Ama, ang iyong mabuting balita na aming pakikinggan. Nawa po, Ama, ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan, maging gabay sa amin, lalo na po sa mga nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat, Ama, ang lahat po ng ito'y aming hinihiling ng iyong, ayon sa iyong kalooban. Sa dakila at makapangyarihang pangalan ng bugtong na anak na si Jesus, kasamang banal mong Espiritu Santo, na siya nagahari noon, ngayon magpakalanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Yung palakpak ng mga pinagpala. Amen! Praise the Lord! Mga kapatid, ihanda po natin ating mga sarili sa pag-welcome ng Holy Spirit. We welcome you. Holy Spirit, 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 we
you. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Let the breeze of your presence flow, that your children may truly know. As we in the Spirit's flow, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. please accomplish in us today. Please accomplish in us today some new work of loving grace we pray. Unreservedly have your way, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. Amen. Amen. Handa na ba kayong magpuri at sumayo sa ating Panginoon? Amen. Sabi sa Mark 12, verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Amen? Amen. Mahal niyo ba ang Panginoon? Amen. Amen! Kung mahal niyo ang Panginoon, sabihin natin, Lord, I love you! Lord, I love you! Amen! Tayo humanda sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen! Amen. Ibigay natin pinaka-the best na pagsayaw sa ating Panginoon. Pagising pa lang sa umaga, pagmulat ng mga mata, blessing agad ang nakikita, hangin ay nadarama.
kapatid, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay at patuloy po natin paparin natin Panginoon. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence, Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. at the cross, At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. at the cross, At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? at the cross, At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You turned a veil. You made a way. When you said that it is done, you turned a veil. You made a way. When you said that it is done. and when the earth falls from my eyes, And you stand before me. I know you love me. I know you love me. at the cross, At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this.
when you say that it is done. We give you praise, we give you glory, Lord. We magnify your name. Oh, hallelujah, hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Here come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Here come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon
Glory to God, glory to Christ Jesus. Banal naming Diyos na makapangyarihan, patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming pinararangalan at patuloy ka naming pinasasalamatan. Sa araw na ito, kami po ay buong puso na dumudulog at lumalapit sa iyo at hinihiling namin, Ama, na lagi mo kaming samahan. Huwag niyo pong pababayaan, dakilang Diyos, ang aking makapatid na patuloy nagtitiwala sa iyo. Lagi mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay. Dalangin ko, Ama, na patuloy mong ipagkaloob sa kanila na sila, Panginoon, ay laging makaranas ng iyong kapangyarihan at kadakilaan. Palayain sila, Panginoon, sa mga problema. Tulungan sila, Panginoon, na patuloy na maranasan nila ang answered prayer. Umaasa kami na ang sino mang nananalig sa iyo ay hindi mo ito bibiguin. Kaya, Ama, sa iyong makamay, patuloy ko silang ipinagkakatiwala. At umaasa kami na sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa kanilang mga buhay. Panginoon, pagpalain niyo po ang mabuting balita na aming pong pakikinggan. Sundan muli ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At kami po ay nananalig na kanina pa ang gawaing ito ay pinagpala mo na. Salamat, Lord, at sa iyo namin muli ibinibigay ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon ng diriwang sa pagdating ko. Nangangalap ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririnig ko sa Pino, nakahandang tulungan mo. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah,
God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At ngayong araw na ito ay basahin ulit natin ang ating gospel sa araw na ito. Sa John chapter 17 verse 20 hanggang sa mga sumusunod na talata, ito pong sinasabi. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako ay iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipahahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God. Sige po, yung malakas na palakpak bigay natin sa Panginoon. At sa araw na ito, dalangin ko sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Araw-araw may pag-asa. Amen. Sabi ni Father Raja, may pag-asa. Amen. Amen ba? O sabihin mo sa katabi mo, araw-araw, Araw-araw, may pag-asa. May pag-asa. Kapag si El Shaddai, kapag si El Shaddai ang kasama. ang kasama. Manatili kayo kay Lord para araw-araw may pag-asa. Amen. Kapag tayo hiwalay sa Panginoon, walang pag-asa. Amen. Pero pag tayo ay kay Yahweh Shaddai, araw-araw may pag-asa. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen ba? Amen. O sino ang naniniwalang araw-araw may pag-asa? Kaya kahit ano ang iyong maranasan, huwag kayong lalayo kay Lord, ha? Amen. Huwag na huwag kayong hihiwalay sa Kanya. Amen. Ang sabi ng Bible, walang magagawa ang taong hiwalay sa akin. Amen. Ang may sabi noon ay si Jesus. Kaya kahit na kayo ay may pagsubok, may problema, manatili kayo kay Yahweh El Shaddai. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Okay, makakaupo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti. Itong ating pag-aaralan ngayon is about Jesus prays for our unity. Ipinapanalangin ni Jesus ang ating pagkakaisa. Ito yung ating paginilayan. Ipinapanalangin ng Panginoong Hesus ang ating pagkakaisa. Bakit kaya? Ibig sabihin, hindi pa talaga solido ang mga followers ni Jesus na nagkakaisa. At iyon ang panalangin ng Panginoon na magkaisa ang lahat. Bakit po? Kasi pag ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa, laging may tagumpay. At kung gusto natin ng tagumpay, makiisa tayo. Una, kay El Shaddai, kay Jesus, at pangalawa, sa community. Sabi nga ni Father kanina, dapat nagkakaisa tayo. Amen ba? Makiisa tayo sa komunidad kasi ito yung natutuhan ko rin dito sa Hong Kong. Madalas ko narinig kay Father kay Father Francis Gay, na kailangan dito sa Hong Kong mayroon kang community. Kasi pag wala kang community, kawawa ka. Amen po. Kaya mapalad yung mga nasa El Shaddai kasi
nasama kayo sa community ito ni El Shaddai. Kasi dito sa El Shaddai, araw-araw may pamilya ka. Monday, may pamilya ka. Tuesday, may pamilya ka. Miyerkules, may pamilya ka. Tapos Huwebes, may pamilya ka. Pagdating ng Biyernes, may pamilya ka pa rin. Pagdating ng Sabado, mayroon pa rin. Pagdating ng Linggo, lumaki ang pamilya mo. Amen ba? Kaya kahapon nakakatuwa katatapos lang po ng ating BCM kahapon do sa Sacred Heart, Saikong. Nandun ba kayo? Amen. So naroroon kahapon. Ayan, ito mga choir natin, taka yung iba, talagang masisipag. Sa halip na gamitin yung kanilang panahon at yung kanilang holiday sa beach, doon sila pumunta sa prayer meeting, sa gawain ng Lord. Hati din naman kahapon, may nakita naman ako kahapon, nasa beach yung iba. At least yung mga music ministry natin, matatalino. Bago sila pumunta doon sa dagat, tapos na ang gawain. Mga wise sila yung iba, inuna muna yung beach bago, wala nang bago kasi hindi na pumunta ng gawain Pero ini-encourage ko po kayo na huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Ilaan natin kay El Shaddai ang lahat. Kasi, mayroon tayong iba't ibang katwiran. Ang sabi natin, yun lang ang holiday ko mag-i-enjoy ako. Mas mag-i-enjoy ka kapag kasama mo si Yahweh El Shaddai. Amen po. At salamat sa Panginoon kasi kahapon, ang dami po nila doon. Nawa sa mga susunod, kapag kayo ay available, kayo ay talagang nakakalabas, hanapin yung gawain ng Panginoon, doon kayo magbabad. At kapag doon kayo nagbabad, maniwala kayo, hindi lang kayo tatakbo sa gawain kapag may problema. Bakit? Kapag ikaw ay laging kay El Shaddai, maniwala kayo, iingatan kayo at poproteksyonan ni Yahweh El Shaddai. So ito yung panalangin ni Jesus, sabi ng verse 21 ng chapter 17 ng John. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Talatang 22, ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo, at ako ay iisa. So alam niyo po, napakaliwanag ng tinutukoy ng Bible na kung paanong si Jesus at ang Ama ay iisa, dapat tayo ay kaisa din ng Diyos. Nang ibig sabihin, kahit anong mangyari, dapat kaisa tayo lagi ng Diyos. Kasi pagka humiwalay ka sa Panginoon, maniwala kayo, problema ang aabutin natin. Tama ba? Pero pag ikaw ay kaisa ng Panginoon, kahit may problema ka, tutulungan ka ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ang may kapangyarihan na gumawa ng himala at kababalaghan. Mayroon tayong madalas na pinaniniwalaan na ang hindi mo magagawa ay magagawa ng Diyos. Iba naman yan sa sinasabi ng tao, gusto kong magbago, hindi ko magawa. Iba naman yun. Kasi may mga tao na gusto kong magbago, hindi ko magawa. Pero huwag kayong matatakot magbago. Kasi kapag ang Diyos ang talagang pinagtiwalaan mo, hindi ka lang magbabago, pati buhay mo, babaguhin ni Yahweh El Shaddai. Sige po, pumalakpak tayo ng malakas kay Lord. So, pag tayo ay kaisa ng Panginoon, kaisa tayo ng Diyos, ibig sabihin, lalakad ka sa liwanag. Kasi kaisa ka ng liwanag Amen pa? Hindi ka naman pwedeng lumakad sa liwanag na hindi ka kaisa ng liwanag. Ibig sabihin, kapag hindi ka kaisa ng liwanag, ang Diyos ang liwanag natin. Kapag hindi tayo kaisa ng liwanag, ibig sabihin, lumalakad tayo sa kadiliman. Ang hirap kaya lumakad sa kadiliman, Naranasan ko yun sa probinsya kasi ako ay Bicolano. Dalas kong sabihin nito, ako ay Bicolano. Tubong Bicol, pinanganak sa Bicol. Tapos nagbinata sa Kamaynilaan. Kaya ang tawag sa akin, ako ay nasa Maynila na Manila Boy. Yan ang tawag sa akin nung kayo nasa Maynila. So, nung ako ay nasa Bicol, Bicol Boy. Nung kayo mapunta sa Cebu, ang tawag na sa akin, Cebu Boy.
O si Boboy, di ba? Si Boboy. Okay lang kayo? Kaya sino mga taga Cebu dito? May mga taga Cebu ba rito? Okay, tuloy natin para mas maganda. Sabi natin kanina, gusto ng Panginoon na talagang magkaisa tayo. Una, dapat makiisa muna tayo sa Diyos, sa liwanag. Kung paanong si Jesus ay kaisa ng Ama, yun ang gustong ipakita ng Panginoong Jesus na gustong ipakita na siya at ang Ama ay nagkakaisa, iisa. Nang ibig sabihin si Jesus hindi sa humihiwalay sa Ama. Dapat tayo ay ganun din. Hindi tayo dapat humihiwalay sa Diyos para ang buhay natin laging may direksyon. Ang buhay natin laging may liwanag. Kasi ang Diyos ang liwanag. Di ba sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang lumalapit sa akin ay lalakad sa liwanag, hindi na lalakad sa kadiliman. Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nais ng Lord na makiisa tayo sa Diyos para ang ating buhay ay sa liwanag lumalakad, hindi sa kadiliman. Ang hirap, ang sabi ko po kanina, ang hirap lumakad sa dilim. Katulad sa amin sa probinsya, kapag ako po ay lumalabas ng baryo, kasi ang aming bahay malayo sa baryo. Siguro mga 2 bahay ng aswang ang aking dadaanan bago makarating sa baryo. At ang nakapagtataka pa sa baryo, sa barangay namin, kapag may mga nanganganak, walang doktor, mga hilot lang. Mayroong kasabihan sa amin na mga hilot daw, minsan ay ang mga aswang din. Yun ang mga hilot sa probinsya. Yun ang hanap buhay noon ng medyo mga may edad na sa probinsya, mga hilot. Saka noon, wala pang mga sinasakyan na eroplano. Di katulad ngayon, ang bilis sumakay ng eroplano. Noon, langis lang, makakalipad ka na. Kaya abang-abang noon ng mga nasa probinsya, yung nyug na na wala raw sabaw. Yun daw nilalangis nila kasi pag yun ang nilangis nila, yung langis daw yun, epektibo. Kapag pinahid mo sa katawan mo, putol ang katawan mo. Tapos makakalipad ka na. Merong kwento sa aming ganyan Merong manananggal. Siyempre manananggal, naiwan yung kaputol sa sa sagingan. Yung katawan lumilipad. Yung manananggal, babae, may tsura daw. Tapos ang ginawa nung mga kalalakihan, inabangan na maputol yung katawan. Paglipad ng kalahating katawan, yung naiwan na kaputol, iniuwi sa bahay. Kaya nung bumalik yung katawan, wala na yung kaputol, hinahanap kung nasaan. Hindi nga siya makabalik. Kwento-kwento lang naman yon. Kasi usong-uso noon niya na kwento. Ako naman ay hindi naniniwala na may manananggal, may aswang, kasi hindi pa na ako nakakita Naniniwala ko sa kwento-kwento lang, pero hindi ko naniniwala na may aswang at may manananggal. Unless, makita ko talaga mayroong manananggal. Ang alam ko may manananggal ngayon, dyan sa Wanchay ata mayroon. Sa Manila naman, sa Ermita, sa Mabini, maraming manananggal doon. Kaya naalala ko yung isang pastor na madasalin lagi, napadaan doon sa Ermita. Ipagdaan niya, nagdadasal siya, kasabang nagalakad, nagdadasal. Ipagdaan niya, gabi na. Napadaan siya doon sa mga kuti-kutitap. Tapos may nakita siyang mga gagandahang mga babae. Sabi niya, Diyos ko, bakit naman nakita ko ang mga ito? Tapos tuloy pa rin siya sa prayer. Tapos lakad pa siya ng lakad. Lahat ng madaanan niya, ang mga sexy talaga. Tapos sabi ng pastor, Panginoon, pwede ba sa pagkakataon na ito, ikaw naman muna ang pumikit? Ba, matindi yung pastor, pinapipikit ang Diyos para hindi siya makita. Minsan kasi mga ganung mga pagkakataon kung ano nakikita natin. Sige, tuloy tayo sa ating pag-aaralan para mas maganda. So, sabi dito, ang prayer ni Jesus ay magkaisa tayo.
Yun ang prayer ni Jesus. So unity requires connection. Ano yung connection? Pag sinabing connection, connection is the act or state of connecting action o union. Ibig sabihin, ito yung pagpapakita natin na tayo ay konektado. Nakakonect tayo. So, saan tayo unang dapat nakakonect? Una sa God. Pangalawa, sa ating kapatid. Sa ating mga kasama. Kaya nga, hindi ka pwedeng hiwalay dito sa community kasi pag hiwalay ka, sabi nga madalas, hindi ka dapat o hindi tayo dapat nabubuhay ng mag-isa lang. No man is an island. Tama po ba? Kasi pag mag-isa lang tayo, mag-isa ka lang, solo flight ka, walang mangyayari sa iyo. So maghanap ka ng community na dapat mong samahan. So depende yan sa community na sasamahan mo. Kapag ang community sinamahan mo ay makadiyos, gaganda ang buhay mo. Pag ang community sinamahan mo ay hindi makadiyos, ay hindi ko alam kung gaganda ang buhay natin. Kasi depende yan sa ginagawa ng mga taong kasama mo. Pag ang mga ginagawa ng mga taong kasama mo ay panay makadiyos, maniwala ka, ang sino mang makadiyos, dinadaluyan ng biyaya ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Proven na natin, si Sister kanina, Sister Josie, na nagpatotoo dito kanina, di ba? Na mag-for good na. Yun, totoo yun, mag-for good. Kasi pag uwi niya may pera siya, kaya for good. Pag umuwi kang walang pera, for bad. Gising ba kayo? Ay, paano mo tatawag yung for good kung uuwi kang wala kang pera? Malungkot kang uuwi, hindi for good yun. For bad. Kaya lang, siyempre, nakasanayan natin yung word na for good. Parang laro lang naman yan eh. Di ba mayroong laro na badminton? Bakit ka tinawag na badminton? Pwede mang tawagin goodminton. Bakit badminton pa? Sabi ni sister kasi pinapalo daw. Bakit naman yung bilog ang bola na yung tennis, di ba? Hindi badminton ang tawag, pinapalo din naman 'yun. Matindi si sister, maraming ibig sabihin. Hindi kasi yung tennis kasi siguro tama ka din. Kasi hindi ko pa nire-research yan eh. Pero para sa pinapalo, di ba? O pag pinapalo, ibig sabihin bad. Bakit yung nanay pag namalo, bad? Pag namalo sa anak, bad ba yung nanay? O hindi ba? O ibig sabihin, hindi lahat ang pinapalo, bad. O bakit badminton kaya ang tawag doon? Huwag niyo nang guluhin ang isip niyo doon, bahala sila doon. So ito, sabi dito, ang pagkakaisa ay nangangailangan ng koneksyon. So dapat na-connect tayo sa God at na-connect tayo sa ating kapwa. Yun ang unity. Kasi pag tayo ay nakakonek lang sa God, tapos hiwalay tayo sa ating kapwa, sabi nga ng Biblia, sinungaling tayo. Sabi ng Bible, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang tao. Bakit? Ang larawan ng Diyos sa lupa ay walang iba kundi ang tao. Amen ba? Kaya mayroong bahagi sa Biblia na kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo sa Diyos. Ibig sabihin, pag naging mabait ka sa iyong kapwa, mabait ka sa Diyos. Pag ikaw ay naging malupit sa iyong kapwa, malupit ka sa Diyos. Bakit? Ang tao ang larawan ng Diyos. Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi, ngumiti ka. Kasi larawan ka ng Diyos. Amen ba? Ay, totoo naman yun eh. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay may consequences? Naniniwala kayo doon? Either good or bad. Lahat yan mayroong result, mayroong yang effect. Tama po ba? Kapag maganda ang ginawa mo, maipekto yan. Maganda rin ang epekto yan. Pero pag masama ang ginawa ng tao, maipekto rin yan. Anong epekto ng masamang ginagawa ng tao? Masama din. Kaya ano yung golden rule? Sige daw. Ano yung golden rule? Ha? Gawin mo sa iyong kapwa ang ibig nilang gawin nila sa iyo. Tama ba? Gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin nila sa iyo.
or ibig mong gawin nila sa iyo. Yan, ito maganda ito eh. Gawin mo sa iyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa iyo. Subukan mong, gusto mo i-chismis ka, bakit na-chismis tayo? Kasi chismosa rin tayo. Tama ba? Kasi gawin mo sa kapwa mo, gusto na gawin nila sa iyo. Ibig sabihin, nag-chismis ka, chismis ka rin. O di ba? Nanira ka, o nanira tayo, sisiraan ka din. Kasi yun ang ginawa natin eh. Ngayon, kung ang ginawa mo sa iyong kapwa ay naging mabuti, na tumulong ka, nagbahagi ka, ng blessing mo sa iba, darating ang araw, babahaginan ka rin ng blessing. Kasi, yun ang ginawa mo. Sabi ng Bible, gawin mo sa iyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa iyo. Tama ba? Kaya kapag ikaw ay naging matulungin, pagdating ng araw, may tutulong din sa iyo. Ako nagugulat ako kasi yung mga pagkakataon na hindi mo inaasahan, katulad halimbawa kanina, hindi ko alam kung nandito yung sister natin kanina, naglalakad lang kami dyan, papunta dito. Aba, habang naglalakad ako, bigla ko hinabol lang siyang sister, inabutan ako ng blessing. Kaya sabi ko, kahit pala naglalakad ka lang, may blessing, ano? O di ba nakaka-amaze ang Lord? Tapos nung ako ay nasa Bataan, nung kayo na-assign ng Mindanao noon, pabalik-balik ako ng Mindanao, siguro 4 na beses akong ibinalik ng Mindanao. Nakailang taon ako sa Mindanao, sa mission. So yung huling balik ko, umakyat ako sa Mount Samat, doon sa Bataan, kasi malapit sa amin yun eh. Doon ako nagpalipas ng maghapon. Habang ako ay nagninilay, nananalangin kay Lord, mayroon pa nga ahas na lumapit sa akin eh. Hindi ako umaalis. Tinititigan ko yung ahas. Nung malapit na sa akin yung ahas, sabi ko, ahas, bumalik ka. Aba, bumalik yung ahas. Sabi ko talaga palang may power ang bibig natin eh. Sinabi ko lang, ahas, bumalik ka. Bumalik ka yung ahas. Hindi ko sinaktan kasi sabi ng Bible, huwag ka mananakit eh. Kahit na mga ninilik ka, huwag mo sasaktan eh. O, bumalik siya ngayon. And then, after noon, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kung talaga hindi dito ka sa bundok na ito, bigyan mo ako ng makakausap na Kristiyano. So, pagkatapos kung mag-pray ng ganun, tumayo ako. Pumunta ako sa isang kubo doon sa Mount Samat. Doon ako nagpahinga. Habang ko'y nagpahinga, may dumating na isang grupo. Mga Koreano, tapos mayroong mag-asawa na Pilipino. Ngayon, yung mga Koreano, buong grupo, pati yung Pilipin na lalaki, ay umakyat doon sa cross, yung napakataas sa cross. Naiwan yung isang babae lang doon sa kubo, sa pinagpapahingaan ko. Maya-maya, tinanong ako ng babae. Sabi ng babae, Brad, sa tingin ko'y lingkod ka ng Diyos. Ako naman ngingiti-ngiti lang. Sabi ko, bakit naman po niya nasabi? Sabi niya, kasi kanina pa kita tinititigan. Ang wari ko'y lingkod ka ng Diyos. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo sister, katatapos ko lang manalangin, at ang sabi ko kay Lord, kung siya'y naririto sa bundok na ito, bigyan niya ako na makakausap na Kristiyano. At ikaw ang nagtanong sa akin yan. Sabi ko, sis, bakit mo nasabi yan? Kasi kanina pa ay nilagay ng Diyos sa puso ko na ikaw ay isang lingkod ng Diyos. So, maya-maya sabi ko, hindi po kayo nagkamali, sister, ng sinabi, lingkod nga ako ng Diyos. Actually ka ako, kaya ako naririto kasi nakikipag-usap ako sa Panginoon kasi bukas ay alis ko papuntang Mindanao. Balik ka ako sa aking mission sa Mindanao. Maya-maya, kumuha ng sobre yung babae sa bag niya. Tapos inabot sa akin. Sabi ko, sis, hindi po. Sabi ko, huwag mong gawin ka ako sa akin yan. Sabi, hindi, Brad. Kanina pa ito binubulong sa akin ng aking Diyos na sa iyo ko iabot ito. Ito po ay aking said faith na sa iyo ko ibibigay. Kaya sabi ko, ito pala yung sinasabi ng Biblia na sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Kaya pagbaba ko, galing sa Mount Samat, pag uwi ko ng bahay, sabi ko sa aking sister wife, kahit pala sa bundok, sa Mount Samat, may nagbibigay ng love offering.
Sabi niya, bakit? Kuninto ko yung pangyayari. Sabi niya, grabe ang Diyos sa iyo. Kahit saan ka magpunta, pinagpapala ka. Bakit? Kasi kapag konektado ka sa Diyos at konektado ka sa tao, hindi ka pwedeng biguin ng Panginoon. Amen ba? Bakit ako naroon sa bundok? Anong concern ko? Yung misyon, yung mga taong aabutan ko. Na magamit ako ng Diyos para sa kanila, para sila ipagpalain. Bakit ako naroon sa bundok? Nakipag-usap ako sa Diyos. Yun ang huwag nating kalilimutan. Dapat priority ang Diyos sa buhay natin. Dapat connected ka kay God. Paano maikukunik ang buhay mo sa Diyos? Through prayer. Amen ba? Kapag ikaw ay lagi nagpe-pray kay Lord, lagi kang nakakunik kay Yahweh El Shaddai. At ano ba nagiging buhay ng taong konektado sa Diyos? Gumaganda ang buhay. Amen ba? Mayroong ang kwento dyan na isang mahirap na tao, na pamilya, niregaluhan ng television ng isang mayaman. Tapos, hindi naman siya nabigyan ng instruction. Kompleto yung television. Pinadala sa kanya. Tapos ang ginawa naman niya, inuwi sa bahay. Palibasa, mayroon din siyang kuryente. Pagdating sa bahay, sinaksak niya ang television, binuksan niya. Tapos, nagtataka siya, bakit hindi siya makapanood? Mga gamu-gamu lang yung lumalabas. Wala siya mapanood. So ngayon, ang ginawa ng taong ito na binigyan ng television, bumalik doon sa nagbigay sa kanya. Ang sabi niya, bakit naman ganun ang television ibinigay mo sa akin? Hindi ko mapanuoran. Ang sabi ngayon ng may-ari, nung nagbigay, kinabit mo ba ang antena? Sabi niya, hindi. Kaya sabi niya, hindi ka makakapanood kasi dapat ikinakabit mo muna yung antena, i-aayos mo muna yan para makapanood ka ng maayos. Ngayon, uwi-uli siya. Pag uwi niya, inayos ang antena, kinabit siya television, tapos binuksan niya. Nagulat siya ngayon, bakit may tao na? Tapos nakapanood na siya ng maayos. Bakit? Kasi kahit mamahal ng television mo, kahit magandang television mo, pag hindi mo yan ikinunik sa antena, useless. Amen ba? Sabihin mo naman, internet ako, Brad, kaya kahit na walang antena, maganda ang connection ko, tanggalin mo ang internet mo. Tingnan ko makapanood ka. Ibig sabihin, dapat mayroong nakakunik ka talaga kung internet ka, nakakunik ka sa internet. Amen ba? Kung ikaw ay walang internet, dapat nakakunik ka sa antena para nagiging maganda ang iyong panonood. Nagkakaroon ng kulay ang iyong television. Ganyan din ang buhay. Ang taong hiwalay at hindi nakakunik kay Yahweh El Shaddai, hindi maganda ang buhay. Pero pag ang buhay mo ay nakakunik kay Yahweh El Shaddai, gaganda, magkakaroon ng kulay ang iyong buhay. Amen po ba? Kaya kung tayo ay nakakunik kay Lord, ibig sabihin noon, lagi ka rin nasa gawain ng Diyos. Lagi ka rin nasa simbahan. Bakit? Kasi hahanapin mo ang community ng Diyos. Nasaan ba itong mga tao na nagmamahal kay Lord? Yun ang hahanapin mo. Hindi ka maghahanap ng mga taong hindi nagmamahal sa Diyos. Kasi, pag ang hinanap mo ay mga taong hindi nagmamahal sa Diyos, magiging iba ang takbo ng buhay mo. Tama ba? Andiyan po ba kayo? Ngayon, ano ang epekto sa atin kapag tayo nakakunik kay God? Babaguhin ng Diyos ang buhay mo, iaayos ng Diyos ang ating buhay, pag wala sa tama ang ating buhay, tutulungan Kanya na maging maayos. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya dito, makikita natin na unity is a product of our union with Christ. Magagawa natin ang pagkakaisa sa gawain kapag tayo ay kaisa din ng ating Panginoong Hesus. Pag hindi ka kaisa ng Panginoong Hesus, mahirap tayo na magkaisa. Tama po ba? Kaya nga mapapansin natin at marami po ang nagtatanong, bakit anya sa simbahan, sa El Shaddai o kaya sa charismatic, mayroon pa rin hindi nagkakaisa. Kasi nga, ang problema doon, may mga hindi kaisa ng Diyos.
Kapag hindi ka kaisa ng Diyos, mahihirapan ka makiisa sa iba. Amen ba? Hindi mo magagawa ang maki-unite o makihalubilo at maging isa ng mga nasa Panginoon. Kasi wala sa atin ang Lord. Kasi sabi dito, ang pagkakaisa ay bunga ng ating pagkakaisa kay Kristo. Unity is a product of our union with Christ. Amin po. Kaya huwag kayong magtataka kung mayroong mga hindi nagkakaisa. Kasi pag ang tao ay hindi kaisa ng Panginoon, hindi talaga makikiisa yan. Pero pag kaisa ng tao, ang ating Yahweh El Shaddai, kahit ano pang ugali mo at anong ugali natin, magkakasundo kayo, magkakaisa kayo. Bakit? Parehas kayo nakikiisa kay Yahweh El Shaddai. Tama ba? O, example niyan, Brother Rod. Ito ang example niyan. Halimbawa, sa mag-asawa, yung babae makadiyos, ang lalaki hindi makadiyos. Hindi siya magkasundo, di ba? Kailan lang po siya nagkakasundo? Pag pareha sila hindi magkadiyos o hindi makadiyos. Magkakasundo sila kasi magkakasundo sila sa mga gawa lang hindi maganda. O kailan uli ang magkakaisa ang mag-asawa? Kapag pareha sila makadiyos. Magkakaintindihan sila. Kaya ang advice ng Bible sa Old Testament, ang advice sa mga Israelita, huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo kapanalig. Amen ba? Bakit in-advise yun ng Diyos o ni Moises sa mga Israelita? Kasi ang iniiwasan nun, yung paghihiwalay. Ang iwasan nun, yung magulong buhay. Kasi, at pangalawa, ang iniiwasan noon sa Old Testament ay maligaw ang Israelita na ito'y mahumaling sa ibang Diyos. Kaya pinagbabawal sa Old Testament ang mag-asawa ang mga Israelita nang hindi nila kababayan. Dapat pag Israelita ka, ang mapangasawa mo ay Israelita din. Kaya napakaganda, katulad dito sa gawain, kung nag-i-El Shaddai ka, mas magandang mapangasawa mo nag-i-El Shaddai din. Parehas kayo. Amen ba? O halimbawa, hindi mo siya nag-i-El Shaddai. Ang mahalaga, kung makadiyos ka, ang mapangasawa mo ay makadiyos din. Bakit? Kasi pag parehas makadiyos, may takot kayo parehas sa Diyos. At ang taong may takot sa Diyos, hindi gagawa ng anumang kabaluktutan. Mayroong mga pagkakamali, mayroong mga misan na nakagawa tayo ng hindi tama, pero walang taong makadiyos na nananatili sa maling gawain. Kasi hindi kakayanin yun ng ating damdamin. Kaya kapag tayo ay may pagkakamali, agad nating itinutuwid ang ating pagkakamali. Amen po? Kaya sabi dito, unity is a product of our union with Christ. Kaya sabi nga ng aklat ng Ephesians, babasahin ko lang po ito sa inyo, Ephesians chapter 4 verse 1 hanggang 6. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at magtiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos, sabi dito, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. So anong ibig sabihin dito? Ipinapakita sa atin ng Bible na ang sabi po dito, kapag tayo ay mayroong pagkakaisa, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Hindi may tumagagawa ng isang tao kapag ang tao ay hiwalay kay Lord. Kasi magagawa mo lang na magpakumbaba, magagawa natin magparaya, magagawa natin mapagmahal sa isa't isa kapag tayo ay kaisa ng Panginoon. Kaya sabi natin kanina, hindi pwede maghiwalay ang Diyos at ang tao. Dapat magkasama lagi yan.
Magagawa natin na tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa kapag tayo ay parihas kaisa ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya ngayon, ano ang gustong ipakita sa atin ng Bible? Bilang kaisa ng Panginoon, mamuhay tayo ng nararapat. Mamuhay tayo ng pamumuhay na gusto ng Diyos para sa atin. Kasi naroon ang blessing ng Lord. Kapag tayo ay hindi namumuhay ng naaayon sa gusto ng Diyos para sa atin, maniwala po kayo. Sabi natin kanina, lahat ng ginagawa ng tao, laging mayroong epekto yan. Laging may result, laging may consequence po yan. Lahat ng ginagawa natin. Kaya pag tayo ay nagsisikap at talagang tayo ay magsikap na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, makikita natin kung paano tayo pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. At ito ang maganda sa Panginoon. Hindi niya sasaklawan ang iyong gusto. Hindi. Hindi kanya pagbabawalan kung anong gusto mo. Ikaw ang mamimili kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Tama po ba? Ikaw ang mamimili ng buhay na gusto mo. Tayo ang mamimili ng buhay na gusto natin. Kung gusto mo ng buhay na pinagpapala, ayusin natin ang buhay natin. Kung ayaw mo ng buhay na pinagpapala, walang problema yon, hindi ka pagbabawalan ng Diyos diyan. Bakit? Yung tao ba sa Garden of Eden, pinagbawalan ng Diyos? Hindi. Nagsabi lang ang Panginoon, nabigyan lang siya ng batas. Huwag yung kakainin ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halaman ng ito dahil mamamatay kayo. After noon, ibinigay ng Diyos sa tao yung freedom. Ikaw ngayon ang pipili ang gusto mong buhay. So anong ginawa ng tao? Pagkatapos sabihin ng Diyos yung kanyang pinagbabawal, ang ginawa ng tao, kung ano yung pinagbabawal, yun ang ginawa ng tao. So ano nangyari sa tao? Yung magandang buhay na nasa kanya at darating pa sa kanya, biglang nawala sa kanya. Bakit? Mas pinili ng tao ang pagsuway sa Diyos. Amen po ba? Kaya hindi po tayo hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay natin. Bakit? Ikaw may gawa noon. Hindi ang Diyos ang may gawa niyan. Ikaw ang may gawa niyan. Amen po? So, anong solusyon niyan? Ang solusyon niyan, ang Diyos na may likha sa atin. Sa Kanya ka pumunta, sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka humingi ng tulong, sa Kanya ka magpakumbaba, sa Kanya ka humingi ng tawad, at mangako sa Kanya na iaayos natin ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Kasi pag hindi natin inayos ang ating buhay, ang ating sarili ang ating pinahihirapan. Amen po ba? Kaya ito, inuulit-ulit ko po ito dito sa pagpipreach ko. Ingatan yung sarili nyo dito sa Hong Kong. Kasi hindi nyo alam ang darating na bukas. Walang nakakaalam. Kaya madalas kong sabihin, huwag nating pangahawakan, okay ang buhay ko, Brad, okay ang kalagayan ko, Brad. Huwag tayo magsasalita ng tapos. I-connect lagi natin ang buhay natin kay El Shaddai. Huwag kang hihiwalay sa Kanya. Kapag kay El Shaddai ka nakakonek, maniwala ka. Kahit anong gawin sa iyo ng tao, iingatan ka at poproteksyonan ka ng Panginoon. Amen po. Noon hindi ko masabi yan, pero sa loob ng 3 months na rin ako dito Yun ang nakita kong kalagayan ng inyong buhay dito. Walang sino mang pwedeng magmalaki at magmayabang sa bansang ito. Wala. Hindi mo alam kung anong mangyayari, bukas, makalawa. Kaya ang napakahalaga, i-connect mo ang buhay mo kay El Shaddai. Dahil kapag nakakonect tayo kay El Shaddai, sigurado, yun ang sinasabi natin kanina, araw-araw may pag-asa. Tayo tayong lahat at tayo dumulog sa Panginoon. Hawakan niyo po ang iyong mga daldalahan, pikit niyo po ang iyong mga mata, yakapin niyo po yan habang nakapikit ang iyong mga mata. At hingin mo sa Panginoon na lagi kanyang samahan. Hingin mo sa Panginoon na
Pagpalain ka lagi ng Diyos. Wala pong bagay na hindi magagawa ang Panginoon sa atin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Kausapin niyo ang Panginoon. O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Igisin ang iyong pag-ibig, igisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Igisin ang iyong pag-ibig, igisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Igisin ang iyong pag-ibig, igisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. My dear brothers and sisters, i-connect mo lagi ang buhay mo sa Diyos at sa gawain na ito. Huwag mong ilalayo ang buhay mo sa gawain na ito at sa ating Panginoon. Ito po ay napakahalaga sa ating mga buhay, na tayo ay laging konektado sa Diyos. Nasa Kanya ang tagumpay, nasa Kanya ang solusyon ng ating mga problema. Wala tayong mga problemang hindi kayang bigyan ng solusyon ng Panginoon. Kaya hayaan natin ang ating buhay ay laging nasa Kanya. At sa gawain na ito, patuloy kang palalakasin ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong lalayo at hihiwalay sa gawain na ito. Amang Banal, maraming salamat sa iyo. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na naririto ngayon. Bigyan mo lagi sila ng kalakasan at katatagan. At naniniwala kami, Ama, na anuman ang kanilang mga problema, ito, Panginoon, ay nilutas mo na.
At naniniwala kami, Panginoon Diyos, na kung sila man ay may sakit at may karamdaman, kanina pa, Ama, sila, Panginoon, ay pinagaling mo na. Dakilang Diyos, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng kamay na ito, basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan, upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan, upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At nananalig kami, Ama, na lahat kaming naririto ngayon ay answered prayer na. Pagpalain mo lagi, Ama, ang gawain na ito. Pagpalain mo rin po, Lord, ang lahat ng dumadalo sa gawain na ito, kasama ng kalang buong pamilya. Samahan lagi sa ingatan. At inaangkin namin, dakilang Diyos, na ngayong araw na ito, lahat kami ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo namin muli ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik,
di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Angkinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Angkinin. Answer prayer ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, diyak ibibigay na. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Answer prayer ka na. Angkinin mo na. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama.